Grabe itong media na to, sa dami ng nagbalita kahapon na, itong media na to lang ang maraming nagalit na loyalista. Bakit ganito kasi ang headline nyo? Alam nyo naman, yung ibang loyalista dyan, headline lang ang binabasa, nag-iiyakan na. Nag-iiyakan na. Hindi binabasa yung laman ng balita. O dito po ha, headline pa lang to ha. O, ang nakalagay po sa headline, tiwala kay PBBM, lagapak. BP Sara, matatag pa rin. Akalain mo yan? Yung loyalista at yung mga pink-ina, nag-iiyakan na. Basahin po natin yung laman dyan. Kayo naman. Ito kasing balitang to, di ko lang alam kung bakit ganito yung nilagay nilang headline. Sa ibang nagbabalita naman kahapon, ito kahapon kasi lumabas ang trust rating na to kay BP Sara at kay Pangulong Bongbong Marcos. Dito lang po, itong balita na to, itong sa Abante News Channel, ay mukhang iba ang dating ng kanilang headline. Kaya may mga nag-comment, mga ilang mga loyalista dyan, galit na galit ka agad. Ay basahin po natin yung laman. Ito po yung paliwanag ha. Sa mga anti-Duterte, naggalit agad dyan. Bakit ganyan yung headline na trust rating daw ni BP Sara? Eto, makinig kayo. Bumaba ang trust rating. Ouch, it hurts, you know. Bumaba ang trust rating. Sakit talaga. Bumaba ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku po. Habang nananatiling mataas ang tiwala kay Vice President Sara Duterte. Oops, it hurts, you know. Ayon sa pinakabagong survey ng Pulse-Asia. Dito sila umiyak. Kasi kahapon po inilabas ito, dito talaga sila nagagalit sa headline na ito. Nilagay pa sa headline na ito. Yung ibang balita kasi iba. Iba yung pagkalagay nila sa headline nila. Nakalagay, parehas na bumaba. Pero sa paliwanag, mas mataas pa rin ang trust rating ni BP Sara, yun nga lang bumaba. O dito, ituloy natin. Sa September 27 to 30 survey, 34% ang may tiwala kay Pangulong Marcos habang 45% ang hindi nagtiwala. Ang natitirang 21% ay undecided. Bumaba ang trust rating niya mula 39 noong Hunyo habang nadagdagan ang distrust mula 41%. Mataas ang nakuha niyang hindi nagpagtitiwala sa Visayas, 58%, at Mindanao, 87%, habang hati ang opinyon sa Metro Manila, 35% trust, 33% distrust. O di ba? Hindi naman ganun kasama talaga, hindi naman nagne-negative, di ba? Sa approval rating, 33% lang ang aprobado ang performance ni Marcos. Bumaba mula 42% noong Hunyo, tumaas naman ang disapproval sa 44%. Samantala, ito kay BP Sara. Samantala, si BP Sara Duterte ay may 56% trust rating. Mas mataas kung ikumpara sa ating Pangulo. Bahagyang tumaas ng 2% mula Hunyo habang bumaba ang distrust sa 21% at 23% naman ang undecided. Pinakamataas ang tiwala sa Mindanao. Siyempre, asahan na po natin yan. Pero hindi pa rin matanggap ng mga loyalista yan. Ano ba naman yan? Sasabihin na naman nila fake news. Mindanao na yan ha. Pinakamataas ang tiwala sa Mindanao, 96%, at Visayas, 60%. Visayas, Mindanao yan ha. Sa Metro Manila, hati rin ang opinion, 41% trust at 34% distrust. Ibig sabihin lang yan, dito sa Luzon, BP Sara, Pangulong Bongbong Marcos, ay mukhang patas lang. O dito sa lumalabas na trust rating. Pero pagdating sa Visayas at Mindanao, wala. Hindi kinaya. Talagang Duterte pa rin sila. Ang approval rating niya ay 55%, bahagyang bumaba mula 59%. O yun naman pala, biglang bahagyang bumaba. Pero mas mataas pa rin na ikumpara sa Pangulo. Bumaba ng kaunti, siyempre, yung iba dyan, nadamay na rin itong Vice President. Kasi yung galit sa corruption, ang mindset nila, lahat na, damay-damay na kung ano yung nasa gobyerno, damay-damay na. May mga ganong paniniwala ng iba eh. Pero kung intindihin mo, meron talagang tutumbukin kung sino dapat, hindi naman lahat ng mga politiko buhaya. Kaya nadadamay lang yung iba. Kayo naman, mag-iiyakan ka agad, basa-basa din pag may time. O ayon dito po sa mga nag-comment dyan, sabi ni Kel Hate, hindi na nakakagulat pero si BBM gulat na gulat pa rin. Kala mo may nagawang mabuti. Baka meron naman. Meron yan. May nakikita sila. Yung mga nakasuporta dyan, may nakikita sila na hindi nakikita ng iba. O ayon dito kay Lunago Nagum, yan ang tunay na survey. O tunay na survey daw. Ha?
Gagalit na naman kayo, sasabihin nyo na naman, fake news, ha? Sabi ni Rowena Tarosa, yan ang tunay na pulso ng bayan. O, tunay daw. Naku, mag-iiyakan na naman mga anti-Duterte niyan. Sabi ni Moto Dance, sa wakas nagbalita din ng totoo. Yung iba dyan, nagbulag-bulagan, expected naman natin na maraming magagalit sa pamamaraan ng administrasyon ngayon dahil sa nangyayaring korupsyon. Bababa talaga sa survey yan. Huwag na nating asahan na tumaas pa yan. Kung ilabas nila yung survey na ganito, kung malapit naman sa katotohanan, wag nang mag-iiyakan. Di ba? Yung mga Duterte supporters nga, hindi nga nag-iiyak-iyak dyan, samantalang bumaba din naman kay BP Sara. Kung pansinin nyo sa survey, bumaba din kay BP Sara, hindi tumaas. Pero bakit hindi nag-iiyakan? Kayo yung galit na galit dyan. Ay baka naman sisihin nyo naman si BP Sara Duterte sa nangyayaring anomalya ngayon, lalo sa flood control projects. Alam na ng taong bayan, matalino na. Dahil may social media na. Alam na yung mga galawan ng mga buhaya kung sino-sino ang busog na. Mali-mali, ang pera ba naman ang idinideliver sa kanila? Hindi, di ba? Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.